Hinamak na manugang. Kabanata 916. Pagkatapos sabihin yon, si Jane Lewis ay may determinadong tingin sa kanyang mukha, tumalikod na siya at lumabas ng conference room. Si Alex Dixon ay nasa masamang kalooban at gusto siyang habulin, gayunpaman, naalala niya na galit si Jane Lewis at hindi siya nakikinig sa kanya kahit ano pa ang sabihin nito. Nang makitang umalis si Jane Lewis, si Dixon Huaian, na may depressed na mukha kanina, ay agad nang umiti ng nakakatakot na muli. Kahit na hindi siya nagtagumpay sa pagkuha sa kumpanya, ito ay isang hindi inaasahang kagalakan para kay Alex Dixon na makakuha ng diborsyo ngayon. At ang kanyang layunin ay nakamit din. Tumawa ng malakas si Dixon Huaian at mayabang na sinabi, Alex Dixon, binabati kita sa pakikipagdiborsyo. Hindi mahalaga kung hindi ko makuha ang mga bahagi ng Chingian Company, ngunit ngayong hiwalay na kayo, mas masaya ako kaysa sa pagkuha ng kumpanya. Ito ay masyadong kahanga-hanga, gusto lang niyang pasayahin si Alex Dixon, pero hindi niya inaasahan na maghihiwalay pala silang dalawa. Lumingon si Alex Dixon na may taimtim na ekspresyon, bigla niyang binato ng suntok ang mukha ni Dixon Huaian. Kumonekta, si Dixon Huaian ay nahuli, malakas siyang tinamaan ng suntok sa kawit at napaangat ang ulo, nabasag ang salamin sa mukha niya. Bago pa niya mapatatag ang sarili, ang pangalawang suntok ni Alex Dixon. Muli itong tumama sa mukha niya. Sa pagkakataong ito, nagsimulang damyugo ang ilong ni Dixon Huaian. Napaatras siya ng ilang hakbang, tinakpan ng ilong, at galit na sumigaw, Alex Dixon, you dare hit me, don't forget that my father, Dixon Yulong, is still the eldest son of the Dixon family. If you dare to gawin mo ang lahat sa akin, siguradong hindi ka pababayaan ng tatay ko. So ano, malamig na umungol si Alex Dixon, hindi niya siniseryoso si Dixon Yulong. Pinunasan ni Dixon Huaian ang nosebleed at sinabing may nakakatakot ng ngiti, fine, ito lang ang magagawa mo, mabuti din na hayaan kang manuntok ng 2 beses, anyway, hihiwalayan ka na ng asawa mo sa lalong madaling panahon, pagdating ng panahon, ikaw wala na. Pagkatapos sabihin yon, labis na nagalit si Dixon Huaian, tumalikod na siya at gustong mag-walk out. Akmang lalakad na siya papunta sa pinto, biglang tumingin si Alex Dixon kay Hanyon. Naunawaan ni Hanyon at humakbang papunta sa pinto. Anong ginagawa mo? Umalis ka sa harap ko, sigaw ni Dixon Huaian. Hindi man lang nag-abalang magsalita si Hanyon, pinag-cross niya ang kanyang mga braso at sinipa si Dixon Huaian pabalik. Bumagsak si Dixon Huaian sa lupa at bumagsak sa lupa, inilabas niya ang kanyang telepono sa isang malungkot na estado at mabangis na sinabi, oo naman, tatawagan ko ang aking ama ngayon. Bago pa siya makatapos, lumingon si Alex Dixon at ngumiti sa mga shareholders. Lahat, alam kong nalinlang kayo ni Dixon Huaian at nawalan ng maraming share at asset, ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-higanti at ipakita ang inyong katapatan sa Chingian Company. Nandito si Dixon Huaian, pumunta ka at ilabas mo ang iyong galit hanggat gusto mo, pagdating ng oras, gagawa ako ng desisyon batay sa sitwasyon at pag-isipan kung ibalik ang isang bahagi ng share sa iyo. Nang siyang matapos magsalita, agad na bumalik si Dixon Huaian sa kanyang katinoan at galit na sumigaw, Alex Dixon, huwag kang gumawa ng gulo dyan, nakatira sa Yan Capital. Gayunpaman, walang pakialam si Direk Lee, nagningning ang mga mata niya, at mabilis siyang sumugod sa harap ni Alex Dixon. Boss Dixon, totoo ba ang sinabi mo? Totoo naman, ngumiti si Alex Dixon at tuma-NGO. Agad na napangiti si Direk Lee at nambobola, Boss Dixon, ngayon lang ako nawala sa isip ko, niloko ako ni Dixon Huaian, salamat Boss Dixon sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon, I hate this kid so much na nangangati ang aking mga ngipin. Nag-aalala lang ako na hindi ako makakahanap ng pagkakataon na turuan siya ng leksyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dixon Huaian, at sumigaw siya, Lee Wei, how dare you? Bang, lumapit si Director Lee na may malungkot na mukha, at sinipa ang katawan ni Dixon Huaian, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagmura. Dixon, niloko mo kaming lahat, tapos ngayon iniisip mo pa rin na makikinig kami sayo, mangarap ka? Ang mga shareholder sa tabi niya ay nagngangalit na sa galit. Itinuring silang mga sangla ni Dixon Huaian, tinapon nila ang kanilang mga bahagi sa kalituhan at nasaktan pa si Alex Dixon, sa huli,
Itinuring sila ni Dixon Hwaiyan bilang mga pawn at itinapon sila pagkatapos nilang maubos. Sino ang makakaalam sa insultong ito? Parang mga unggoy ang trato sa kanila ng brat na ito. Ang isang grupo ng mga shareholder ay tila nabaliw, parang kayeg ng mga bubuyog, pinalibutan siya ng mga ito, sinimulan nilang suntukin at sipain si Dixon Hwaiyan. Bang, isang matandang suntok ang naging dahilan ng pagkalagas ng mga ngipin ni Dixon Hwaiyan at nahulog siya sa lupa. Bang, hindi rin alam kung sino ang tumapak sa ulo ni Dixon Hwaiyan at nagpadala ng isang ngipin nito. Si Dixon Hwaiyan ay binugbog ng isang grupo ng mga shareholder at patuloy na sumisigaw. Stop, kilala mo ba kung sino ako? How dare you hit me? Ako, hindi kita mapapatawad. Gayunpaman, ang banta ni Dixon Hwaiyan ay walang epekto sa mga shareholder na ito. Sa anumang kaso, mayroon silang kalamangan sa mga numero, kaya hindi sila natakot na isa-isang maghiganti si Dixon Hwaiyan sa kanila. Isa pa, sinasamantala ng lahat ang kaguluhan para maghagis ng suntok, kaya sinong makakatiyak kung sino ang nakita sa kanila? Sa ilalim ng pagkubkob ng mga shareholder, si Dixon Hwaiyan ay pinalo ng malungkot. Parang may naisip si Alex Dixon at sinabing, nandito na lahat ng reporters, ha, papasukin mo sila. Nang matapos siya sa pagsasalita ay agad na humakbang ang mga miyembro ng Special Forces sa pintuan. Isang dosenang mamamahayag ang matagal nang naghihintay sa pintuan, sila ay sumugod na parang baha na nabuksan. Nang sumugod ang mga reporter sa conference room, natigilan silang lahat nang makita ang eksenang ito. What the hell? Malinaw silang inimbitahan ni Dixon Hwaiyan na kunan ng litrato ang pagsasara ng Chingyang Company. Paano naging ganito? Sa sandaling ito, nakangiting naglakad si Alex Dixon at sinabi sa mga mamahayag, lahat, salamat sa iyong pagsusumikap, ngayong natapos na ang pagpupulong, upang maiwasan ang pag-aaksaya ng iyong oras, papayagan ko kayong kumuha ng litrato, ng kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya sa mga nagulat na upper echelons ng Chingyang Company, pumunta at sabihin sa mga reporter ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga matataas na echelon ay hindi nang ahas na magpabeya at mabilis na nagtungo upang sabihin sa mga mamamahayag ang nangyari. Nang marinig ito ng mga mamamahayag, nagkatinginan silang may pagkadismaya, laking gulat nila kaya hindi sila makapagsalita. Hindi nila akalain na hindi mailalabas ang balitang gusto nilang marinig, sa halip, magkakaroon ng mas malaking pagsabog. Nilinlang ni Dixon Hwaiyan ang lahat ng mga shareholder at sinubukang makuha ang Chingyang Company. In the end, after a busy himself for a long time, siya ang kinopya ni Alex Dixon. Ngayon, sinusubukan niyang makawin ng pera at binubugbog ng galit na mga shareholder. Ang balitang ito ay maaaring ituring na mga headline ng mga headline. Ang mga mamamahayag ay hindi mapakali na magsalita, mabilis nilang kinuha ang kanilang mga kamera at nagsimulang mag-film. Ang gayong napakalaking balita ay masasabing mahirap makuha sa loob ng 10 taon. Si Dixon Hwaiyan ay binugbog hanggang sa napuno ng dugo ang kanyang ulo. Nag-iba ang anyo ng mukha niya. Nang makita niyang niloko ni Alex Dixon ang mga reporter na kinuha niya at sinimulang kunan ng video ang kanyang pangit na mukha, agad siyang nataranta. Habang nagpupumiglas siya, sumigaw siya, bawal mag-film, bawal mag-film. Pero hindi siya pinakinggan ng mga reporter. Ang ganitong uri ng phenomenal na balita kung sakupin ng media ang inisyatiba, sasabog ang media. Mayroong kahit ilang magigiting na reporter na inilipat ang kanilang mga kamera at nagpapadala ng close-up na larawan ni Dixon Hwaiyan na nabugbog ng itim at asul. Tumingin si Alex Dixon kay Dixon Hwaiyan na nasa isang sorry state at malamig na ngumiti, tumalikod na siya at lumabas ng meeting room. Gaya nga ng kasabihan, kung ikaw ay hamukay ng hukay at ikaw mismo ang tumalon dito, ito ay magiging katulad ni Dixon Hwaiyan. Pagkalabas ng meeting room ay agad na sumugod si Alex Dixon sa villa. Habang nasa daan, ilang beses niyang tinawagan si Jane Lewis, ngunit lahat sila ay naka-off. Alex, paano mo ipapaliwanag ngayon kay Hipag? Tanong ni Han Yun habang nagmamaneho. Sinapo ni Alex Dixon ang kanyang templo na masakit ang ulo at muling lumubog ang kanyang kalooban. Kasalukuyang galit si Jane Lewis. Bumalik man siya para magpaliwanag, sa personalidad nito, malamang hindi siya makikinig. Ano ang dapat niyang gawin?
Kabanata 917. Gaya nga ng inaasahan ni Alex Dixon, pagbabalik niya sa villa, ayaw pa rin siyang kausapin ni Jane Lewes. Mahigpit na nakasara ang pinto ng kwarto, at kahit anong katok ni Alex Dixon, hindi pa rin binubuksan ni Jane Lewes ang pinto. Nalungkot si Alex Dixon. Tumayo siya sa pintuan at sinabing, "Asawa, alam kong nagsisinungaling ako sa iyo noon. Tungkol sa katotohanan na ako ay third young master ng Dixon clan at presidente ng One High Group, naghahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa iyo. Kaya lang komplikado ang sitwasyon, at hindi ako nakahanap ng pagkakataon." Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay may nagulat na sigaw mula sa kanyang likuran. Anak, ano ang sinabi mo? Natigilan si Alex Dixon, lumingon siya at nakita niya si Helena na nakatayo sa likuran niya, nakatitig sa kanya na may pulang mukha. Nay, kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka umimik habang naglalakad? Walang oras na sumagot si Helena at sinunggaban siya ng ligaw na saya. Anak, totoo ang sinabi mo kanina. Ikaw ang third young master ng Dixon clan, at ang One High Corporation ay sayo rin. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na makikinig si Helena sa kanya, kaya't hindi niya nakita ang bala at tuma NGO sa kanyang ulo, na sinasabi sa paraang nababagabag. Ma, kasalanan ko talaga ang bagay na ito, nagsisinungaling ako sa iyo. Pwede kang magalit kahit anong gusto mo. Bago pa siya matapos ay biglang humagalpak ng tawa si Helena. Ayo, magaling kong manugang, paano magagalit si nanay? Ikaw talaga ang third young master ng Dixon clan, at boss din ng One High Corporation, hahaha, mayaman ako, sa wakas naghintay ako hanggang sa araw na naging mayaman akong babae. Sunod-sunod na nakakalokong tawa ang pinakawalan ni Helena na nagpakiliti sa anit ni Alex Dixon, hinala niya na baliw na siya. Sa sandaling ito, bigla siyang hinayla ni Helena at tinanong, hihiwalayan ka na ba ni Jane? Oh, walang pagpipilian si Alex Dixon kundi ang tuma NGO at malungkot na sinabi, nararamdaman ko ang asawa ko na nagsisinungaling ako sa kanya sa loob ng maraming taon, kaya gusto niya akong hiwa-hiwalayan. Divorce? Sino nagsabing gusto niyang makipaghiwalay? Agad namang tumalon si Helena na para siyang natusok ng puta. With a determined look, she said, "Anong divorce? Hindi ako papayag." Nanay, ikaw ay, natigilan si Alex Dixon sa reaksyon ni Helena. Hindi ba laging nag-iisip ng paraan si Helena para maghiwalay sila ni Jane Lewes? Ngunit ngayon, talagang tumalon siya at tinutulan ito. Bawal kang makipaghiwalay, agad namang nabalisa si Helena at mabilis na sinabi kay Alex Dixon na nakasimangot ang mukha, "Anak, huwag kang makinig sa kalokohan ni Jane, wala lang matino ang ulo niya, huwag mo siyang pansinin." Pagtapos, itinulak ni Helena si Alex Dixon at sinarado ang pinto gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. "Jane, let me tell you, si Alex ay mabuting manugang ng ina, bawal kang hiwalayan. Kung hihiwalayan mo si Alex, si nanay ang unang hindi sasang-ayon, hindi maganda ang kalusugan ni nanay. Kung hihiwalayan mo si Alex, baka hindi na makahinga si nanay at madala sa ospital dahil sa iyo." Pagkasabi noon ni Helena ay nagkunwaring tinakpa niya ang kanyang dibdib at umubo ng ilang beses. Ang husay sa pag-arte na ito ay talagang ikinagulat ni Alex Dixon. Kadalas, pumupunta si Helena para manggulo, ngunit ngayon ay medyo nagpapasalamat siya kay Helena. Kung hindi gaaman si Helena, hindi siya pupunta para tulungan siya. Tumayo si Helena sa pintuan at nagkunwaring may sakit sa malakas at mahinang boses. Pinunasan niya pa ang mga luha niya. "Jane, tumatanda na si nanay. Wala na siyang maraming taon para mabuhay. Hindi naging madali para sa kanyang manugang na kumita ng kayamanan. Ilang taon kayang mag-enjoy kasama si nanay. Hindi mo ba hahayaan siya?" Nang makitang pumapatak na ang luha ni Helena, wala nang nagawa si Alex Dixon kundi ang palihim na magbigay ng thumbs up para sa kanyang biyenan. Habang umiiyak si Helena, sa wakas ay bumukas ang pinto ng kwarto. Si Jane Lewes ay nakasuot ng pijama at nakatayo sa pintuan na may maliit na ekspresyon, kumunat ang noo niya at sinabing, "Ma, huwag kang makialam sa bagay na ito." Nang makitang nakabukas ang pinto ng kwarto, agad na naglakad si Alex Dixon, "Wife, papasukin mo muna ako, I can explain." Hindi na kailangan. Walang ganang tumingin sa kanya si Jane Lewes.
Malamig niyang sabi, binuksan ko ang pinto dahil natatakot ako na magagalit ang aking ina na masira ang kanyang katawan. Nang matapos siyang magsalita, pumasok si Helena at pilit na binuksan ang pinto, hinayla ng kabilang kamay niya si Alex Dixon at itinulak sa kwarto. Anak, pasok ka dali. Nang makitang tinutulungan talaga ni Helena si Alex Dixon ngayon, natigilan din si Jane Lewis. Nanay, hindi umimik si Helena at itinulak si Alex Dixon sa kwarto, binalaan siya ng mukha na puno ng katwiran. Anak, kailangan mong tratuhin ng mabuti si Alex. Anong hiwalayan? Kung maglakas loob kang hiwalayan, tatalon si nanay sa gusali bukas. Napabuntong hininga si Alex Dixon at sinabi kay Helena, Mom, you can go out first, kakausapin ko si Jane. Noon lang umalis si Helena na may nakakalokong ngiti at hindi nakalimutang paalalahanan, Jane, bawal kang makipaghiwalay. Pagkaalis ni Helena, isinara ni Alex Dixon ang pinto ng kwarto. Hindi man lang siya nilingon ni Jane Lewis at dirdiretsong naglakad sa gilid ng kama at umupo. Malamig na sabi niya, ano pa ba ang gusto mong sabihin? Don't tell me gusto mo pang mag-fabricate ng kasinungalingan at magsinungaling sa akin. Mapait ang kalooban ni Alex Dixon. Nilakasan niya ang kanyang sarili at itinaas ang kanyang ulo at sinabing, asawa, makinig ka sa akin matapos ang pagsasalita. Huminto si Jane Lewis, hindi siya tumutol o nagsalita. Nang makita ang kanyang walang pakialam na saloobin, napabuntong hininga na lamang si Alex Dixon sa kanyang puso. Umupo siya sa upuan at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Makalipas ang 15 minuto, maikling sinabi sa kanya ni Alex Dixon ang lahat. Asawa, tinatago ko ang katotohanan dahil gusto kong imbestigahan ang dahilan ng aksidente ng aking mga magulang, at natakot ako na magalit ka. Tumingala si Jane Lewis, at hindi maitago ng kanyang ekspresyon ang kanyang pagkabigo. Alex Dixon, hindi ka naniniwala sa akin. Asawa, hindi ko ginawa. Kung ganoon, bakit mo itinago sa akin ang napakalaking bagay? Habang nagsasalita si Jane Lewis, lalo siyang nagalit. I have told you more than once na kapag may nangyari sa'yo, I will do my best to help you. Don't tell me na hindi mo ako mapagkakatiwalaan kapag iniimbestigahan mo ang dahilan ng aksidente ng mga magulang mo. Hindi alam ni Alex Dixon kung paano sasagutin ang mga salitang yon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, asawa ko, pasensya na. I want to be quiet, you can go out. Tumalikod si Jane Lewis at humarap sa kanya ng nakatalikod. Nang makita ang ugali ni Jane Lewis, walang magawa si Alex Dixon tungkol dito. Ngayong buntis na ang kanyang asawa, hindi na niya hinayaan na maging masyadong emosyonal ang kanyang asawa. Nakatayo lang siya at lumabas ng pinto. Kalalabas lang ni Alex Dixon sa pinto nang muntik na niyang mabangga sina Albert Lewis at Helena. Isinara niya ang pinto at nakasimangot na tanong, Dad, Mom, are you eavesdropping? Ahem, manugang, ako, napadaan lang ako. Hiyang-hiya si Albert Lewis kaya namula ang mukha. Hinayla siya ni Helena para makinig sa away ng dalawa. Hindi niya inaasahan na makakabangga siya ni Alex Dixon. Hindi yun pinansin ni Helena at hinayla si Alex Dixon, Son-in-law, don't worry, hindi ko hahayaang makipag-divorce si Jane. Mabigat ang loob na tuma-NGO si Alex Dixon at naglakad pababa. Alam niya ang pagkatao ng kanyang asawa, sa panlabas, siya ay mukhang mahina, ngunit sa katunayan, siya ay napaka-assertive, kaya naman hindi niya sinabi ang totoo sa asawa. Ngayon, kahit na pinigilan ni Helena si Jane Lewis na hiwalayan siya para sa pera, ang bagyong ito ay hindi madaling mareresolba. Tuldok. Si Alex Dixon ay natulog sa guest room sa buong gabi, paikot-ikot, at hindi makatulog. Nang gabing iyon, sa isang marangyang villa sa Yan Capital. Tumayo si Dixon Yulong sa tabi ng kama, tinitingnan si Dixon Huaiyan na nakahiga sa kama na may malungkot na ekspresyon, nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. May ilang doktor na may blonde na buhok at asul na mga mata na nakatayo sa tabi ng kama, natapos na nila ang pagbenda kay Dixon Huaiyan. Sigaw ni Dixon Yulong, kumusta ang sugat ng anak ko? Boss Dixon, may sugat sa laman ng anak mo. Ginamo na niya ito, nabali ang tungki ng ilong niya, at natanggal ang isa niyang ngipin sa harapan, kailangan pa niyang magpahinga sa bahay. Sa sandaling ito, si Dixon Huaiyan, na natatakpan ng mga benda, ay nahirapang magsalita. Dad, you must kill Alex Dixon.
Siya talaga ang nagsulsul sa mga shareholders na saktan ako. Isang bakas ng pagpatay ang bumungad sa mga mata ni Dixon Yulong at madilim niyang sinabi, huwag kang mag-alala, si Alex Dixon ay mamamatay sa aking mga kamay maya-maya. Paanong ang isang lalaking natiwalag sa Dixon clan ay maging napakayabang? Nang matapos siyang magsalita ay bahagyang tumagilid ang ulo niya at inutusan ang matandang nakatayo sa likuran niya. Kabanata 918 sinabi ni Dixon Yulong na may malungkot na ekspresyon, Tito Wang, nasugatan ni Alex Dixon ang anak ko, pumunta ka at gumawa ng ilang pagsasaayos upang matulungan siya ng leksyon, pinakamainam na makakita ng dugo. Yumuko si Uncle Wang at sinabing, oo, Boss Dixon. Sa oras na ito, pinilit ni Dixon Huaiyan na iunat ang kanyang leeg at naiinip na sinabi, Tito Wang, kailangan mong ipaghiganti ako, pinakamabuting patayin mo si Alex Dixon at hiwain mo siya. Young Master Dixon, alam ko, yumukod muli si Uncle Wang sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at humakbang palabas ng pinto. Napatingin si Dixon Yulong sa anak na nababalutan ng benda at nag-aapoy ang puso sa galit. Hindi pa niya nasisimulang turuan ng leksyon si Alex Dixon, ngunit sinimulan na ni Alex Dixon ang laban, hindi niya inilagay ang kanyang tiyuhin sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na niya pababayaan si Alex Dixon. Kinaumagahan, tumayo si Alex Dixon mula sa sofa at nakita si Jane Lewis na lumabas ng kwarto pagkatapos niyang magpalit ng damit. Agad siyang bumangon at humakbang, asawa. Alex Dixon, sumama ka sa akin sa Civil Affairs Bureau, magdi-divorce tayo, umiwas si Jane Lewis at malamig na sabi. Boss, natigilan si Alex Dixon. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa ay mapipilit na makipagdiborsyo pagkatapos ng isang buong gabi. Asawa, kailangan mo bang gawin ito? Mapait na sabi ni Alex Dixon. Lumingon si Jane Lewis at sinabi ang bawat salita, napag-isipan ko na ito, mas mabuting mahiwalay sa taong walang tiwala sa akin. Kailan ba ako hindi nagtiwala sa iyo? Mabilis na sabi ni Alex Dixon. Bakit mo ba ito tinago sa akin sa nakalipas na 5 taon? Kahit ang iyong mga magulang at background ay ayaw magpahayag ng kahit isang salita sa akin. Ang isang pangungusap ni Jane Lewis ay agad na hindi nakapagsalita kay Alex Dixon. Totoo nga ang totoo, gusto man niyang magpaliwanag, wala siyang paraan para sabihin yon. Bakas ng pagkabigo ang sumili sa mukha ni Jane Lewis, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Sa oras na ito, tumakbo si Helena sa gulat at hinawakan si Alex Dixon. Huwag mo siyang pakialaman, kasalukuyang galit si Jane at tuturuan ko siya ng leksyon mamaya, bawal kayong lahat na makipaghiwalay. Ngayong may pera na si Alex Dixon, syempre kailangan niyang sumipsip sa manugang na ito. Diborsyo? Imposible yun. Nay, pupuntahan ko muna si Jane pabalik, ngumiti ng mapait si Alex Dixon, tumalikod, at lumabas ng pinto. Nasa sasakyan na si Jane Lewis, nang makita niya itong lumabas, mahina niyang sinabi, sumakay ka sa kotse. Walang choice si Alex Dixon kundi ang sumakay sa kotse at magplanong kausapin ang kanyang asawa ng detalyado sa daan. Pagsakay niya sa kotse, pinaandar ni Jane Lewis ang sasakyan, wala siyang balak na kausapin siya. Napabuntong hininga si Alex Dixon, asawa, humihingi ako ng paumanhin sa pagsisinungaling sa iyo, ngunit hindi ito ang iniisip mo. Hindi kaya lahat ng sinabi mo sa akin noon ay kasinungalingan? Si Jane Lewis ay nagmamaneho ng napakabilis, nang magsalita siya ay iiyak na siya. Alex Dixon, hindi na ako maniniwala sa iyo. Hindi siya nakatulog ng maayos buong gabi, siya ay labis na nabalisa. 5 taon na niyang kasama ang kanyang asawa, handa niyang gawin ang lahat para matulungan siya, kaya niyang isuko ang Chingyang Company na kanyang itinatag. Pero sa bandang huli, hindi niya akalain na palaging magsisinungaling sa kanya ang kanyang asawa. Hindi na kaya na ni Jane Lewis ang ganitong uri ng kasinungalingan at labis siyang nalungkot. Didi, isang busina ang tumunog mula sa likod ng sasakyan, kasunod ang malakas na boses ni Helena. Jane, bilisan mo, ihinto mo yung sasakyan. Anong kasalan mo? Bilisan mo, bumalik ka sa akin. Tumingin si Alex Dixon sa rearview mirror at agad na natigilan. Sa likod ng sasakyan, may pulang QQ na kotse, ito ang kotse ni Shu Fugi. Sa sandaling ito, buong lakas na hinahabol sila ng QQ na sasakyan.
Iniunat ni Helena ang kalahati ng kanyang katawan mula sa bintana at galit na sambat. Ma, bakit kayo nandito? Nabigla rin si Jane Lewis sa ayos ni Helena at walang choice kundi pabagalin ang takbo ng sasakyan. Mabilis na habulin sila, hinikayat ni Helena si Shu Fugi. Huminto ang sasakyan ng QQ, pagkatapos, sa pag-indayog ng buntot nito, diretso itong humiga ng paalang sa harap ng Mercedes-Benz at hindi pinahinto ang sasakyan. Sa sobrang takot ni Jane Lewis ay mabilis niyang natapakan ang preno at nagpreno. Napatingin si Alex Dixon na nakangangaang bibig. Napag-alaman na itinaya ni Helena ang kanyang buhay upang maiwasan ang kanilang hiwalayan. Nang huminto ang sasakyan ng QQ, galit na tumalon si Helena mula sa sasakyan at sumugod. Umuwi na kayong lahat, bawal kayong makipag-divorce. Mabilis ding bumaba ng QQ car sina Shu Fugi at Zhang Faang at hinabol sila. Ngayon alam na nila si Alex Dixon ang magiging tagapagmana ng Dixon Clan at boss din ng One High Group, paano nila pakakawalan ang pagkakataong ito na gumawa ng isang meteoric rise. Bumaba din si Shu Shanshan mula sa kotse, na sinundan ng malapitan ni Shu Fugi. Nang makita ang napakaraming tao na tumalon palabas ng sasakyan, hindi nakaimik si Jane Lewis. Hindi niya talaga inaasahan na napakaraming tao sa loob ng sasakyan. Nay, overloading ka, mapait na ngumiti si Alex Dixon. Bago pa siya matapos ay pinalibutan na siya ng mga ito at sinubukang akitin. Jane, let me give you a piece of advice, bakit kayo nakikipaghiwalay kay Alex? Tanong ni Alex Dixon, hindi niya sinasadyang magsinungaling sa'yo. I didn't have the chance to explain it to you in the past. Pinsan, huwag kang magpakatanga, napakabuting tao ng bayaw, kung hihiwalayan mo siya, mahirap hanapin siya kahit may dalang parol. Anak, nakita na ni Dad si Alex nitong mga taon, he treats you well, bakit ka naguguluhan? Nahihilo si Jane Lewis sa ingay at mabilis na sinabi, hindi ba't inaasahan ninyong lahat ang hiwa-hiwalay namin ni Alex noong nakaraan, bakit lahat kayo ngayon ay kakampi niya? Anong meron kay Alex? Sigaw ni Helena, I like this son-in-law. Anyway, bawal kang umalis. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon, bago pa man malantad ang kanyang background, hindi siya nagustuhan ni Helena, sa isang kisap mata, siya na ang manugang na sinasabi nito, natatakot siya na habol din niya ang pera. Sinabi rin ni Shu Shanshan na bahaging totoo, pinsan, kung talagang hihiwalayan mo ang bayaw, huwag mo akong sisihin sa pag-agaw nito. Si Zhang Faang, na nasa gilid, ay mukhang masaya, gusto lang niyang maging ganito. Kung hiniwalayan ni Jane Lewis si Alex Dixon, itinulak niya agad ang kanyang anak. Anong gusto mong agawin? Si Alex ang manugang ko. Ano pa bang gusto mo? Sinulyapan ni Helena ang sabik na mga mata ni Zhang Faang at agad na nagalit. Ang asawang ito ay gustong agawin si Dixon Y noon, at ngayon ay gusto niyang agawin si Alex Dixon, gusto lang niyang yumaman. Napag-alitan din si Zhang Faang, Helena, hindi mo ba ginawa ito noong nakaraan? Si Chin Liwesi ay orihinal na hinahabol ang aking anak na babae, ngunit talagang sinubukan mo akong pasayahin sa harap ko at nais mong bawiin ang aking asawa. Bolsh *T, galit na galit si Helena, huwag mong banggitin sa akin si Chin Liwesi, gusto ko pa ring talunin ang brat na ito ngayon. Pagtapos sinampal niya si Zhang Faang. Ang dalawang matandang hags ay agad na nag-away sa kalsada, nag-aaway at nag-aaway pa. Agad namang nabalisa si Jane Lewis na nasa gilid. Malinaw na siya ang gustong hiwalayan si Alex Dixon, ngunit hindi pa siya hiwalay. Sa huli, gusto talaga ng kanyang biological na ina at tiyahin na ipaglaban ang manugang. Hindi siya makaakyat para itigil ang laban, Mama, tumigil ka na. Nag-aaway ang dalawang matandang babae. Binuksan niya ang pinto ng Mercedes-Benz at umupo sa driver's seat. Wife, hindi sila aalis. Tara na, sumakay ka na sa kotse. Paakay na sana si Jane Lewis sa kotse. Boom, biglang narinig ang tunog ng isang truck, isang mabigat na truck, tulad ng isang mabangis na kabayo na nawalan ng kontrol, ang sumugod patungo sa karamihan ng tao sa napakabilis na bilis, agad na binitawan ni Helena ang kamay ni Zhang Faang at nahulog sa takot. Kabanata 919 paparating na ang truck. Tumakbo, si Zhang Faang ang pinakamabilis na nag-react at agad na iniwan si Helena,
hinawakan niya si Shu Shanshan at desperadong tumakbo sa gilid. Si Shu Fugi ay walang oras na mag-isip at mabilis na hinayla si Helena para tumalon sa drainage na kanal sa gilid ng kalsada. Si Jane Lewis lang ang malaki ang tiyan at hindi siya makagalaw, hindi siya makatakbo kahit na gusto niya at sa sobrang takot. Saktong nataman siya ng truck, Laking gulat ni Jane Lewis na nanlambot ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupa. Anak, si Albert Lewis, na nakatayo sa malayo, ay natakot sa kanyang talino at ang kanyang mukha ay naging berde. Masyadong mabilis ang truck, gustuhin man niyang sumugod, huli na ang lahat. Kitang-kita ng lahat na papunta kay Jane Lewis ang truck. Nahulog si Helena sa kanal, nang makitang sasampalin na ng truck ang kanyang anak, sabik na sabik siya. Napasigaw siya at gustong-gustong sumugod. Sa sandaling ito, bang? Isang itim na kotse ang sumugod at bumangga sa harapan ng truck. Matapos mahadjep ng sasakyan, diretsyong natamba ang truck sa kalsada. Nilagpasan nito si Jane Lewis at sumugod. Itinulak nito ang nasirang sasakyan at bumangga sa pader ng bundok. Klang, sa isang malakas na tunog ng metal, ang itim na kotse ay agad na nabasag sa isang tumpok ng scrap metal at nagkadikit. Ang pader ng bundok ay ibinagsak din ng hindi mabilang na malalaking bato, na nagdiin sa itim na kotse. Nangyari lang ang nakakakilig na eksenang ito sa loob ng 2 segundo. Umuusok ang truck, at tuluyang nawasak ang harapan ng truck. Ang sasakyan na nabangga ng truck ay naging isang tumpok ng diskes. Tahimik ang paligid, at lahat ay natigilan sa biglaang eksenang ito. Bumagsak si Jane Lewis sa lupa, hingal na hingal sa takot. Bigla siyang sumigaw. Hobby. Ang itim na kotse na nagpabagsak sa truck ay ang Mercedes-Benz na nagmamaneho ni Alex Dixon. Nang malapit na siyang mabangga ng truck, inapakan ni Alex Dixon ang accelerator at nagmaneho papunta sa truck. Napaupo si Jane Lewis na paralisado sa lupa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang kanyang asawa ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang aksidente ay ngayon lang nangyari masyadong biglaan at lahat ng tao subconsciously ay nagmamalasakit lamang sa pagtakas, kahit ang kanyang biological mother na si Helena ay hindi nag-react at gusto siyang hilain. Tanging si Alex Dixon, sa sandaling ang lahat ay nagngangalit na tumakbo para sa kanilang buhay, ang nagmamaneho ng kotse nang walang pakialam sa anumang bagay, pinisil niya ang truck at hinayaan siyang mabuhay. Iyon ay isang mabigat na truck na tumitimbang ng 10-10 tonelada. Ang bilis nito ay napakabilis. Kung pinaandar niya ang kanyang sasakyan ng ganoon lang, walang alinlangan na ihahatid siya nito sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip si Alex Dixon at nabangga ito ng walang pag-aalinlangan. Sa pagsasamantala sa pagkagulat ng lahat, ang driver ng truck ay tumalon sa gulat at tumakbo palayo. Hobby, I was wrong, I shouldn't have lost my temper, I shouldn't have divorced you. Napaupo si Jane Lewis sa lupa at umiyak sa paraang nakakasakit ng puso. Nagsisi talaga siya, bakit hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Alex Dixon? Lahat ng ginawa niya ay para sa kanya. Kahit ang Chingyang Company ay dinala pabalik niya. Si Jane Lewis ay napuno ng panghihinayang at puot, napaupo siya sa lupa at umiyak ng malakas. Anak, sumugod si Albert Lewis, gulat na gulat pa rin, mabilis ang tibok ng puso niya. Ngayon na ang Mercedes-Benz ay naduraj sa isang tumpok ng mga bakal na cake, kahit na si Alex Dixon ay may mga buto ng bakal, hindi siya mabubuhay. Sa sobrang takot ni Helena ay hindi na siya makatayo at patuloy na naghahabol ng hininga. Tapos na, si Alex Dixon ay napatay ng truck, hindi na siya maaaring maging isang mayaman na babae. Bayaw, umiyak at sumigaw si Shu Shanshan. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ang magmaneho ng kanyang sasakyan papunta sa truck upang iligtas si Jane Lewis. Ilang lalaki sa mundo ang nagbuwis ng kanilang buhay para iligtas ang kanilang mga asawa. Natakot si Shu Fugi kaya namamanhid ang kanyang mga kamay at paa, nanginginig siya kaya hindi na siya makalakad, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Tapos na, patay na siguro si Alex. At namatay siya ng napakalungkot. Hindi niya maiwan ang isang kumpletong bangkay. Alex, kasalanan ko ang lahat, mangiyak-ngiyak na sabi ni Jane Lewis, naduraj ang puso niya. Namutla ang mukha ni Albert Lewis, siya ay labis na nanghihinayang. Alex, hindi ko inaasahan na gagawin mo. Noong nakaraan,
Hindi pa sila tumitingin sa mata ni Alex Dixon ang kanyang asawa, ngayong naisip niya ito, kung hindi si Alex Dixon ay humakbang pasulong, ang kanyang anak na babae ay nabasag sa isang tumpok ng midface. Umiyak si Xu Shanshan at sinabi, "Pinsan, ang iyong pakikiramay." Nang malapit ng himatayin si Jane Lewis sa pag-iyak, ang tumpok ng graba na dumidiin sa sasakyan ay biglang gumalaw at nagkalat na may kasamang huwala. Natigilan ang karamihan. Sa sobrang takot ni Xu Fugi, diretso siyang napaupo sa lupa at sumigaw sa takot, "Huwag mong sabihing nagbago ang bangkay." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niya ang mga sirang bato na itinutulak sa tabi at isang pigira na gumagapang palabas. Nang makita niya ng malinaw ang mga pigira, puno ng luha ang mukha ni Jane Lewis at bigla siyang napasigaw sa gulat. Hobby, ang taong umakyat mula sa tumpok ng mga bato ay si Alex Dixon. Siya ay natatakpan ng dumi at dumi, ngunit hindi siya nasaktan. "Pinsan, bayaw." Natigilan din si Xu Shanshan. Tinitigan niya si Alex Dixon gamit ang malalaki nitong mga mata, hindi makabalik sa katinoan ng matagal. Bamuka rin ang bibig ni Albert Lewis. Gulat na napatingin siya sa truck, saka tumingin kay Alex Dixon. Imposible, nabasag na ang sasakyan sa isang tumpok ng pancake, kahit isang taong bakal ay madudurog. Ngunit Alex Dixon, hindi man lang nagkamot ng kahit isang piraso ng balat. Anong nangyayari? Natigilan din si Helena, mariin niyang ipinikit ang mga mata. "I'm not scared, silly, am I? How could Alex Dixon be fine?" Natigilan ang lahat, tanging si Jane Lewis lamang ang nagpupumilit na bumangon mula sa lupa at buong lakas na tumakbo kay Alex Dixon. "Hobby, ang galing. Ayos ka." Inihagis ni Jane Lewis ang kanyang ulo sa mga bisig ni Alex Dixon at niyakap siya ng mahigpit. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Asawa, bamantong hininga si Alex Dixon na may halong emosyon, hinawakan niya ng mahigpit ang balingkinitang baywang ng asawa at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang nakakabaliw na banggaan ng mabigat na truck, kasama ang katotohanan na ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, ay naging dahilan upang wala siyang oras upang ipagtanggol, hindi banggitin ng mga ordinaryong tao, kahit na si Cultivator, na nasa Golden Core stage, ay hindi mamatay, siya ay masusugatan pa rin. Gayunpaman, sa sandaling bumangga ang truck sa kanya, ang mahiwagang kayamanan sa kanyang katawan ay nakadama ng panganib at biglang na-activate ang proteksyon nito. Eastern Emperor Bell, Sword Soul, at Water Spirit. Kasabay nito, isang malakas na halos enerhiya ang sumabog, na bumubuo ng isang pagtaas na mayroong enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Sa matinding epekto, ilang mga sinaunang ilalim kayamanan ang napinsala ng husto. Ang Eastern Emperor Bell ay nagpadala ng bumukas, ngunit hindi siya nasaktan sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga kayamanan. "Hobby, it's my fault. Hindi nakita hihiwalayan." Niyakap ni Jane Lewis si Alex Dixon at idiniin ang mukha sa dibdib nito habang umiiyak. Napuno siya ng panghihinayang. "Bakit ang tanga mo? Alam mo namang mamamatay ka na, pero nagmamaneho ka pa rin para mabangga ito." Noon lang niya napagtanto kung sino sa mundong ito ang handang isuko ang lahat para sa kanya. "Ayos naman ako, di ba?" Ngumiti si Alex Dixon at niyakap si Jane Lewis. "Miss, basta ayos ka lang, mabuti, kahit ano pa ang sitwasyon, ililigtas kita." Wow, naantig si Jane Lewis kaya umagos ang mga luha na parang tubig sa bukal, niyakap niya ng mahigpit si Alex Dixon. Sa sandaling ito, si Xu Fugi, na ang ulo ay nababalot ng malamig na pawis, ay biglang sumigaw na parang nabawi niya ang kanyang kaluluwa. How is this possible, Alex? What is wrong with you? You are actually completely fine." Ang kanyang mga salita ay agad na naging sanhi ng reaksyon ng lahat. Gulat na napatingin silang lahat kay Alex Dixon. Imposible talaga, sa ilalim ng ganoong antas ng epekto, kahit na ang kotse ay nabasag sa isang tumpok ng mga bakal na cake. Ngunit talagang maayos si Alex Dixon. Ito ay masyadong kakaiba. Kabanata 920 nagtaas ng ulo si Alex Dixon, alam niyang hindi siya magbibigay ng makatwirang paliwanag, hindi susuko ang mga kamag-anak na ito. Ang tanging nasabi niya ay, "Tatay, nanay, tiyo, nagpraktis na ako ng kung fu dati." Hindi napigilan ni Albert Lewis na sumabad, "Kahit nakapag-practice na ako ng martial arts, hindi ko naman siguro mababasag kahit isang piraso ng balat, di ba?"
Si Alex Dixon ay wala ring magawa, kung sinabi niyang naabot na niya ang Golden Core Stage, at nananatili lamang siyang hindi nasaktan sa pamamagitan ng pag-asa sa isang Magic Treasure para protektahan ang kanyang amo, marahil ang grupong ito ng mga tao ay parang nakikinig sa isang pantasya, huwag mong sabihing hindi sila naniwala sa kanya, baka isipin pa nila na may mali sa isip niya. Saglit siyang nag-isip at tanging mga salita lang ang mababago niya. Dad, Mom, noong nag-aaral ako ng Feng Shui, may isang master sa ibang bansa na nagbigay sa akin ng anteng-anteng na nagel iligtas buhay. Ang antay-anteng na yun ngayon lang ang nagligtas sa buhay ko. Isang nagel iligtas buhay na anteng-anteng, nanlaki ang mata ni Helena at nag-aalinlangan. Gayunpaman, bagaman hindi maaasahan ang pahayag na ito, hindi pa rin nila ito tinatanggap. Lalo na si Helena, na pamahiin. Pinipilit niya si Alex Dixon na hanapin ang dayuhang ekspertong iyon kung may pagkakataon at makuha siya ng isang nagel iligtas buhay na anteng-anteng. Natatakot siya sa kamatayan. Sa huli, si Shu Fugi ang humimok sa lahat ng umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang aksidente. Ang lahat, kabilang si Jane Lewis, ay nag-iisip na ang nangyari sa truck ay isang aksidente. Gayunpaman, alam ni Alex Dixon ang nangyaring ito ay tiyak na hindi isang aksidente. Nanatili siyang kalmado at nakolekta, kung sakaling matakot muli ang lahat. Pagbalik nila sa villa, pinabalik ni Alex Dixon ang kanyang asawa sa kanyang kwarto para magpahinga bago tinawagan si Chin Lei. Pumunta at tingnan ang Sky Eye sa Nanshan Road, hanapin ang driver ng truck, sabi ni Chin Lei. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Alex Dixon. Agad na tanong ni Chin Lei. Ang Dragon Sky Group ay may mga espesyal na espesyal, maaari pa nilang gamitin ang Heavenly Eye o ang Flame Summer Satellite. Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, naranasan namin ang isang aksidente sa sasakyan ngayon, inaasahan ko na may sinasadyang gumawa nito. Pupunta ako at mag-iimbestiga kaagad. Pagkatapos tumawag, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ang truck kanina ay halatang nakatutok kay Jane Lewis, ang intensyon nito ay patayin siya. Kung hindi dahil sa pagmamaneho niya sa oras at naging sanhi ng paglihis ng truck sa direksyon nito, ang kanyang asawa ay namatay sa marahas na kamatayan ngayon. Kung sino naman ang nasa likod nito, may hula na si Alex Dixon sa kanyang puso. Hindi nagtagal, bumalik ang tawag sa telepono ni Chin Lei. Eldest senior brother. Hanap ko na ang driver ng truck at dinala ko siya pabalik sa Dragon Sky Group, gangster ang driver, ayon sa instructions niya. Tinunto namin ang mga clue at nalaman namin na nasa likod niya ay isang housekeeper ng pamilya Dixon. WHO, nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Ang apelyido ng steward na ito ay si Wang, at ang kanyang pangalan ay Uncle Wang. Siya ay palaging nagtatrabaho para kay Dixon Yulong, nabalitaan ko na siya ay napakahusay, at si Dixon Yulong ay lubos na nagtitiwala sa kanya. Hehe, siya talaga, malamig nang umuso si Alex Dixon, at bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng pagpatay. Gaya nga ng nahulaan niya, ang mamamatay tao sa likod ng mga eksena ay si Dixon Yulong. Natatakot siya sa panahon ng pagpupulong ng mga shareholders, ipabugbog niya sa mga shareholder ang kanyang anak na si Dixon Waian, may sama ng loob si Dixon Yulong sa kanya. Kaya inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na patahimikin si Jane Lewis. Eldest senior brother, anong gagawin natin ngayon? Sinabi ni Chin Lei, gusto mo bang maghanap ng kanilang kapatid na lalaki para turuan ng leksyon si Dixon Yulong? Hindi na kailangan, umiling si Alex Dixon, hindi pa niya alam ang background ni Uncle Wang, at hindi niya alam kung gaano kalakas si Dixon Yulong. Galit na sabi ni Chin Lei, ang bisyo talaga ng Dixon na ito. Alam niyang buntis ang hipag, pero hinayaan pa rin niyang mabangga siya ng truck. Panganay na kuya, hayaan na lang natin ang bagay na ito. Siyempre hindi, malamig nang ngumiti si Alex Dixon, don't worry, this matter will not be settled just like that. Hihintayin ko si Dixon Yulong na pumunta sa pintuan ko at humingi ng tawad. Talaga bang naisip niya na siya ay isang vegetarian? Dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na bugbugin si Dixon Huaian, nakagawa na siya ng perpektong plano, hindi niya inilagay si Dixon Yulong sa kanyang mga mata. Sa Marangyang Villa, tumayo si Uncle Wang sa harap ni Dixon Yulong at yumuko para magsumbong. Boss Dixon, I'm really sorry. Dahil sa pagharang ni Alex Dixon this time, hindi ko nagawang patahimikin si Jane Lewis.
Nakatayo si Dixon Yulong habang nasa likod ang mga kamay, nakatingin sa malaking screen sa harap niya na may maliit na ekspresyon. Ang malaking screen sa dingding ay nagre-replay sa aksidente kahapon. Ang truck na may dalang malaking karga ay walang kabuluhang nabangga kay Jane Lee Wes. Gayunpaman, sinimula ni Alex Dixon ang isang itim na sedan at tumama sa ulo ng truck, na napilitang lumihis ang truck mula sa direksyon nito at bumagsak sa pader ng bundok. Nang makita niyang walang pinsala si Alex Dixon at gumapang palabas mula sa mga guho, biglang nanliit ang mga mag-aaral ni Dixon Yulong at bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mukha. Ang lakas na ng batang nakita rin ni Uncle Wang ang eksenang ito, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat din. Kailangang malaman ng isa na ang isang mabigat na truck ay umaandar ng buong bilis, tulad ng isang high-speed na riles, ang nakakatakot na epekto ng epekto na ito, kahit na ang isang Golden Core Stage Cultivator ay maaaring hindi ito makayanan. At si Alex Dixon ay hindi talaga nabasag kahit isang piraso ng balat. Boss Dixon, ayon sa aming pagsisiyasat, ang cultivation ni Alex Dixon ay nasa Golden Core Stage. Hindi kaya may kakaibang kayamanan siya. Bumalik na sa normal na estado si Dixon Yulong, sa malungkot na mukha, malamig siyang ngumuso at sinabing, kahit na may kasama siyang magic treasure, walang dapat ikatakot, makipag-ugnayan sa mga sangay ng Diablo Division sa iba't ibang bansa, magpadala ng pinakamaraming elite hanggat maaari kay Yan Xia. Gayon din, tawagan kaagad ang 4 na dakilang tagapag-alaga. Nagulat si Uncle Wang, Boss Dixon, kung gusto mong harapin si Alex Dixon ng buong lakas, malalaman ang iyong pagkakakilanlan bilang boss ng Dark Group. Ayos lang. Malungkot ang mukha ni Dixon Yulong. Malamig niyang sabi, pinaplano kong itago ang aking pagkakakilanlan, ngunit hindi ko inasahan na si Alex Dixon ay mag-develop ng ganoon kabilis. Higit pa rito, itinago niya ang kanyang tunay na lakas. Ngayon, nasakop na niya ang marami sa mga ito. Pangunahing kapangyarihan, wala kay Yan Xia akong choice kundi tanggalin itong tinak sa tagiliran ko. Tama yan, siya ang nagtatag ng grupong Diablo. Para sa kanya, siya ang misteryosong pinuno ng Dark Group, ang Dark King. Napakakaunting tao sa mundo ang nakakaalam ng kanyang tunay na kulay. Si Dixon Yulong ay tila nagpapanatili ng mababang profile sa ibang bansa, ngunit sa katotohanan, ang kanyang pagnanais na mag-higanti ay hindi pa naalis kahit isang araw. Sa unang araw na pumunta siya sa ibang bansa, nagtatag siya ng isang assassin organization at nag-invest ng pera sa pagsasanay. Nagtatag siya ng kumpanya sa ibang bansa, sa ibabaw, ito ay isang multinasyonal na kumpanya. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang walang katapusang stream ng pananalapi at materyal na nakolekta para sa club ng Diablo. Malakas ang background ng Diablo team, kaya naman sa loob lang ng 100 taon, naging mamamatay na organisasyon sila na kinatatakutan ng lahat ng underground na organisasyon sa mundo. Nang makitang may intensyon si Dixon Yulong na patayin siya at hindi na itago ang kanyang pagkakakilanlan sa likod ng mga eksena, agad na naging solemn na si Tio Wang, yumuko siya at sinabing, naiintindihan. Sa sandaling ito, si Dixon Huaiyan, na nakahiga sa kama, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at umupo ng tuwid. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dixon Yulong at agad siyang naglakad papunta sa bedside. Anak, anong nangyari sa'yo? Tumayo si Dixon Huaiyan, at hindi man lang ginalaw ang kanyang mga mata. Biglang nanginginig ng husto ang kanyang buong katawan bago siya unang bumagsak sa kama, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Huaiyan, nagulat si Dixon Yulong, at agad siyang napalingon at sumigaw, Doktor. Ilang mga dayuhang doktor ang sumugod at laking gulat nila nang makita ang sitwasyon. Agad na binigyan ng tranquilizer ng 2 golden-haired nurse si Dixon Huaiyan, ngunit wala itong silbi. Namilipit si Dixon Huaiyan sa sakit, tila nabara ang kanyang lalamunan, at isang paos na sigaw ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos, isang bakas ng itim na dugo ang dahan-daang umagos mula sa kanyang tenga, ilong, at mata, natigilan lahat ng mga doktor sa tabi niya. Nang makita ito, naramdaman ni Dixon Yulong ang lamig sa buong katawan. Agad siyang sumigaw, iligtas mo agad ang anak ko, kung ano man ang mangyari sa anak ko, lahat kayo ay ililibing kasama niya. Ang mga doktor ay labis na natakot, mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga ulo para suriin siya. Abangan ang susunod na kabanata.